Nung minsan na nagpunta ako ng Central na nagbalikbayan ako, nakausap ko ang kapatid na Eranio Manalo, no? Na minsan sinabi ko sa kanya, kapatid na RD, sabi ko, alam niyo po baka ako na napakalayo niyo sa amin? Sabi ko gano'n sa kanya. Alam niyo po ang sagot niya sa akin. Malayo man ako sa inyo, napakalapit sa inyong Panginoon Diyos. Kasi nung panahon na yon, nandito po yung ano ko, yung mister ko. Ngayon po, kailangan namin ding magsama. Yung ginawa ko po, iniwan ko yung mga bata at inisip ko na kukunin ko sila pagkatapos. Kasi sa mga epoka no yun, mahirap ang trabaho ng lalaki sa Barcelona. Kaya sa pamamagitan ni Camir Naladao, kinontak namin siya. Sabi niya dito daw cosmopolitan area. Ang mga lalaki dito, maraming trabaho. At saka yung sinasabi pa nilang couple, panibago pa sa amin yun noon. Nung dumating kami dito, ayun na nga, nagkaswerte, nagkaroon ng trabaho ang si Lakay, katapos ako rin, hanggang sa makakita kami ng yung couple o matrimonyo. Mayroon kaming kaibigan na napunta dito una. Sabi masarap dito, may maganda trabaho dito. Napunta kami dito. Mga magkakasamahan kaming teachers, ilan ba kami? 5. Magkakasamahan kaming teacher, nagkayayaan kaming pumunta dito. Nang dumating ako dito, alam ko na walang pagsamba. Umpisa, nagtanong-tanong ako kung may kapatid dito. Yung mister ko, nakarating na rin siya rito, nakilala nila si Caselia, nalaman nila na iglesia sila. Minsan doon sa pinagday-day opa namin, nandun si Camir na. Tapos sabi niya, mayroong mga iglesia pa dito, may mga kapatid pa ika dito. Tapos nag-meet kami isang day off. Sila ka Alex, tsaka si ka Seni. Tsaka si ka Lauro, tsaka si ka Gabi. Ayan. Kami yung unang-unang nag-meet. Nagpadala na si ka Ray sa akin at tsaka si ka Panyares pa noon ang nakadestino ng mga tape recorded na lesson, na leksyon, no? O teksto. At inano nila na mag-umpisa kami o makinig kami ng leksyon na yon habang nagkakatipon-tipon kami tuwing araw ng linggo. Doon ang una namin pagkita-kitang magkakapatid. Bali 5 lang po kami nung una. Unang nagkita-kita. Pero iniisip ko sa sarili ko na susulat kami sa tagapamahala upang magkaroon kami ng kahit na committee prayer. Doon nga medyo dumami kami. Umpisa yata 5 lang kami. Tapos naging 7. Napag-usapan namin humiling. Baka bigyan kami ng pahintulot para magkaroon ng ang tawag doon ng worship service para padalhan kami ng tapes dahil yung mga tapes na pinapakinggan namin galing lang sa Barcelona kay Ray Manzano. Dinecide na namin noon na ipaalam na sa tagapamahala sa Pilipinas na kung maaari bigyan kami ng karapatan na maging official yung committee prayer namin. At ginawa ko nga, sumulat ako sa tagapamahala, nilagay ko yung mga pangalan namin sa huli ng sulat. Ang sumulat ay si Camir Naladao. Sa awa naman ng Diyos, hindi nagtagal yon. Hindi umabot ng 1 buwan, bumalik po yung sulat namin dito sa Ibiza. Na-approve po ang committee prayer namin. Pinadalhan nung araw na matanggap namin yung sulat na yon.
Pinadalhan na kami ng tape na magagamit. Mga forms. Nagkaroon ng abuluyan, nagkaroon ng ano na nga yun. Ayun, nagkaroon na kami ng awit. Dahil yung pagkatanggap namin yung permiso namin, magkakaroon ng committee prayer. After 2 weeks or 3 weeks, dumating po ang mag-asawa na si kapatid na Romeo Morales at saka si Camerna Morales. Bumuo kami ng mga awit din. Kasi sabi sa Central, dapat magkaroon din kami ng choir. Ngayon, bumuo kami. Kami lang 3. Ako, si Camerna, at saka si Camerna rin. Yung 2 Mirna. 3 lang kami noon. Kami, siya, Pangulong Diakono, siya, Pangulong Diakono, gano'n. Siya, kalihim, siya mga awit, gano'n, diakonesa. Parang binuo namin sa amin-amin na kung sino ang tungkulin, ano ang tungkulin ng bawat isa. Napagkasunduan namin, kakaunti kasi kami. Ang ipinasya po namin noon na gawing Pangulong Diakono ang Alejo Rodota. Auditor, si Celia Gonzales Ramos. Tapos ingat yaman si Camerna Ladao. Ang kalihim, si Lauro Gonzales. Umupa kaming mag-asawa ng kwarto. Yung kwarto na yun, tuwing linggo, iginigilid namin yung kama namin. Nilalagyan namin ng silya, o humiram kami sa salon na inuupahan. Inilalagay namin sa loob ng kwarto. Bumubuo kami ng 2 linya para sa lalaki at sa babae. Pagkatapos, yun nga parang pagsamba na, tape pa lang ang ginagamit. Nagkaroon kami ng, may pahintulot na nga kami, bali GWS. The next step, mahanap kami ng lokal. Yung saan kami pwedeng magdaos. Dahil una sa kwarto lang, nakaupo kami sa kama. Nung sumunod, inisip namin kung paano kami makakapag-rent ng pagsasambahan. Hanggang sa dumami ang numero namin, inupahan na namin yung salon ng inupahan namin kwarto. Eskwelahan ng tahian ng damit, no? Na ginagamit lang nila ng Lunes, Biyernes, kaya ginagamit naman namin ng Sabado, Linggo. Inaayos namin pag oras ng pagsamba. Nag-mission na kami, nagyayaya kami ng mga Pilipinong dadalo sa mga pagsamba. Nagkakaroon din kami ng mga aktibidades, para makaakay kami. Nagkaroon kami ng sa pamamagitan ng audio. Marami kaming kaibigan din noon. Sa totoo nga, unang nga itong grupo, itong Ibisa, nagkaroon ng grupo ng ganito, yung pagka-iglesia, yung Iglesia ni Cristo. Marami kaming mga kaibigan noon. Pagka inimbita namin, pupunta sila. Ngayon, ang tandang-tanda ko, ang unang gathering doon sa bahay nila, Casilya. Pinagtatrabahoan nila. Nagkaroon kami ng socializing, inuuna namin ang mga imbitado para nga sa gayon maka-akay ng maraming kaibigan ng mga kaluluwa. Aktibidad namin noon na pwede nakikibalita kung saan pag nalaan namin, doon may kapatid na iglesia, pupuntahan namin. Yayain namin doon. Tapos, dinadalaw na rin kami ng ministrong nakadestino ng Barcelona, o pinadadalhan kami ng tagapamahala galing ng Londres, galing ng Germany, galing ng Madrid. Hanggang sa unti-unti, dumami. At hanggang sa mga sandaling ito, ika nga, napakalaking biyayang tinanggap ng Ibisa dahil nagkaroon ng isang kapilya na masasabi nating sariling atin at
isa pang biyayang malaki ng Panginoon Diyos ay ang pagdalaw ng kapatid na Eduardo Manalo. Napakaliit ng lokal natin para tayo dalawin niya. So, nandoon ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Dumating kay Eduardo dito sa ating lokal sa bilang lang ng mas o menos 75 gano'n. Iko-compare natin sa isang sa mga malalaking lokal na nagbibilang ng serial number ng mga 2,000, 1,000. Malaking kaibahan yon kung iko-compare natin sa bilang. Kaya ang ramdam ko kung anong biyaya ang dala ni Kay Eduardo sa malalaking lokal, kung anong lingap ang dala niya sa malalaking lokal, kung maraming mga kapatid, ay parehas din ang dala-dala niya sa atin nung dumating siya dito sa Ibiza. Ganun din ang tinatanggap natin lingap at biyaya na dala-dala niya nung dumalaw o ihandog ang lokal ang ating bahay-sambahan. Hindi ako makapaniwala. Lalo na ang iba hindi makapaniwala, sinasabi na, dadalawin kayo ni Kay Eduardo. Hindi pupunta yun sa less than 1,000 na kapatid, sabi niya. Kaya, nandito na sila, hindi pa ako makapaniwalang nandito sila. Kaya, we are fortunate. Ang tawag dyan, mapalad tayo. Maliit ang lokal natin. Hindi pa halos yari. Pinuntahan tayo, inandog ang kapilya natin. Hindi nakakapaniwalang maapakan ni Kay Eduardo ang lokal ng Ibiza. Sa maliit na isla, nakarating siya dito. Nagpapatunay lamang na ang Ibiza ay talagang kagilagilas na lokal. Dahil sa malalaking lokal na napupuntahan, nakarating siya dito. Malayo ang sa atin, narating niya dito. Napakalaking biyaya ako na lang, hindi ko pa hanggang ngayon, hindi ko mailarawan kung anong saya, yung lungkot ko naging masaya, yung masaya ko naging malungkot. Dahil nga, binigyan tayo, nawala nga ang ating taga-pamahalang pangkalahatan, binigyan tayo ng isang tagapamahala na lalo pang nagpapalakas ng pananampalataya, ng pag-ibig niya, pinapadaman niya ang pag-ibig niya sa buong iglesia, nagpapangalagaan ang ating kaluluwa, alang-alang sa ating kaligtasan. Sana ingatan siya ng ating Panginoong Diyos hanggang sa ulingan sandali. Simula pa nung maliit ako, na mag-iglesia ako, yun ang laman ng puso ko. Ilalaan ko ang aking sarili, ilalaan ko ang aking lakas, ang aking buhay sa paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ika nga na ipanganak ako sa iglesia. Nakagisnan ko na ang ganitong paglilingkod. Hanggang sa lumaki ako, ganito pa rin ang ibinubuhay. Hanggang sa nag-asawa, lalo na nung dumating dito naranasan ang mga hirap, sakit. Mahirap talaga ang mahiwalay sa pamilya. Dito maranasan mo ang lahat ng mga pagsubok na kung minsan halos panawan ng pag-asa. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Naitataguyod ko, kaagapay ko ang aking asawa sa paglilingkod. Lalo na dito, sabi nga nila, ang nasa abroad, madaling ma-feel ang pagka maalam na pananampalataya.
Siguro dahil nga malayo ka sa mga magulang, sa mga kamag-anak. Kaya ma-feel mo na para kang nag-iisa dito. Wala kang kausap kundi ang Panginoong Diyos. Ang pagka-Iglesia ni Cristo talagang dito ka masusukat kung totoo o tunay ang pananampalataya. Kung matatag ka at kaya mong pagtagumpayan ang mga pagsubok, dito mo patutunayan. At mapapatunayan mo yan pag ikaw talaga ay mananampalataya. At sa bandang huli naman ay maligaya. Sapagkat alam natin, pag tayo membro sa loob ng Iglesia ni Cristo, meron po tayong inihintay na pangako sa atin. Ayun nga, inaasam-asam natin ang buhay na walang hanggang pangako ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga membro sa loob ng Iglesia ni Cristo na nagtatalaga, tumutupad sa mga aral na pinapatupad ng ating Panginoong Diyos sa atin. Sa pagiging Iglesia ni Cristo, alam mo nandito ang kaligtasan mo. Alam kong masaya ako dito. Alam kong parang kung ako yung nag-iisang namumuhay, pag wala akong magawa, andito ako sa kapilya. Meron akong malapit na kasama. Kung hindi ka man malapit sa mga anak mo, mga kapatid mo o kamag-anak mo, malapit ka sa mga kapatid mo sa iglesia. Masaya ang maging Iglesia ni Cristo.